Makikilala na natin ang alien na gustong sumakop sa mundo at ano ba talaga ang rason ni Lee Min-sung sa kanyang ginagawa at makakaharap na ni Suho ang mga hunter mula sa Scavenger Guild. Kaya naman simulan na natin ang chapter 23 up to chapter 25. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Isang kotse ang dumating sa isang building kung saan pinakita dito si Lee Min-sung at naisip na 3 buwan na nung huli niyang makita ang kanyang pupuntahan ngayon. Isang matanda ang kanyang nakasalubong at sinabi nito na tiba ikaw si Lee Min-sung ang pinapakita sa balita ngayon, habang sa isip ni Logo na gaya ng kanyang nasa isip na hindi niya matatago ang kanyang katanyagan. Pero dahil mahalaga daw ang magandang imahe sa publiko ay nagpasalamat siya sa lalaki dahil sa nakilala siya nito at sagot ng lalaki na susuportahan niya daw ang bayani ng mga hunter. Sa isip ni Lee Min-sung na dapat naman talaga siyang hangaan ng mga tao dahil pinanganak siya bilang anak na may-ari ng Eugene Construction at naging sikat siya bilang endorser noong bata pa lamang siya at nabansagan bilang Asian Prince nang siya ay pumasok sa showbiz at naging A-rank hunter sa present day. Inakala niya daw na mananatili siya sa tuktok habang buhay pero biglang sinabi ng kanyang driver na si Lim Tae-gyu na ito ay isang S-rank awakener at dahil siya ay medyo matanda na ay kailangan niyang maging hunter agad sa lalong madaling panahon kung kaya't hihinto na siya sa pagiging driver. Dahil sa isang A-rank awakener naman daw si Lee Min-sung ay maaari daw itong sumali sa gagawin niyang guild at dahil dito ay hindi makapayag si Lee Min-sung na naging S-rank awakener si Lim Tae-gyu kung kaya't simula daw noong araw na yun ay naisip niya na may mali sa mundong ito. Kailangan niya rumaibalik sa dati ang orihinal na social pyramid ng mundo o kung sino dapat ang nasa itaas at gagawin niya raw ito kahit makipagtulungan pa siya sa isang demonyo. Nang tanggalin ni Lee Min-sung ang kanyang mask ay sinabi nito na mas mainam daw kung tatanggalin ng mga nasa kanyang harapan ang nakakabwisit na pagngiti nila bago pa niya wasakin ang kanilang bibig at pagtatanong kung nasaan daw ang kanilang master at hindi man daw ba siya nito sasalubungin. Nagulat si Lee Min-sung nang tawagin ang kanyang pangalan dahil tila ba alam niya na kung sino ang nasa kanyang harapan base sa mata at buhok nito sapagkat ito daw ang alien na kanyang kausap dati. Malaki na daw ang pinagbago ng alien simula nang huli niya itong makausap bilang baby at mas tumaas na daw ang taglay nitong mana kung ikukumpara dati. Sagot ng alien na gaya ng sinabi niya dati na hindi umuunlad ang kanyang lakas kundi bumabalik lamang ang dati niyang kapangyarihan. Upang masolusyonan nila ang problema sa dimensional travel ay kailangan nilang hati-hatiin ang kanyang kapangyarihan at personality papunta sa mundong ito at ang unang fragment na nakarating sa Earth ang siyang pinakamahina sa lahat at nang makarating naman daw ang second fragment ay nakipag-combine nito sa unang fragment at ito na ang kanyang itsura ngayon. Nananatili pa din daw ang kanyang alaala pero iba na ang kanyang personality base sa pagkakaalam ni Lee Min-sung kung kaya't sa madaling salita ay wag daw itong umasta na parang sila ay magkaibigan. Sagot ni Lee Min-sung na wala siyang pakialam sa personality ng alien pero naaalala pa daw ba nito ang kanyang pangako at sagot ng alien na katanyagan, kayamanan at ang pagkamatay ng S-rank hunter na si Lim Tae-gyu. Tanong ng alien na ano daw ang ginagawa ni Lee Min-sung sa kanyang lugar dahil sinabi niya naman noon na wag itong dadalaw kung hindi naman importante at sagot ni Lee Min-sung na may problema sa paggawa ng star powder dahil ang Hyena Guild at factory sa Soul Station ay nawasak na kung kaya't naparito siya ngayon upang manghingi ng star powder. Tanong ng alien kung alam daw ba ni Lee Min-sung ang rason at sagot nito na ang taong sumira sa Hyena Guild ay nakasuot ng maskara ni Tim. Si Lee Min-sung daw ang gumawa ng distribution system sa paggawa ng star powder gamit ang kanilang manufacturing process at sinabi daw nito dati na walang magiging problema at sagot ni Lee Min-sung na kung pagtutuunan ng alien ng maliliit na detalye ay wala itong matatapos. Sagot ng alien na incompetent daw si Lee Min-sung at isang pagkakamali na piliin ng kanyang dating personality ito bilang alagad pero biglang bumunot si Lee Min-sung ng kanyang sandata sabay pumunta sa likuran ng alien. Wika nito na hindi siya katulad ng mga alagad ng alien na kontrolado nito dahil isa siyang A-rank hunter na kayang patayin ng alien bago pa man bumalik ang buo nitong lakas at kanyang pinapaalala daw na hindi siya isang utusan lamang. Sagot ng alien na ang ranggo ng mga hunter ay binabase kung gaano kalaki ang kanilang mana pool pero isa daw itong barbaric na pamamaraan at habang naglalakad ang matanda ay may biglang nangyaring kakaiba dito. Naramdaman ni Lee Min-sung ang biglang pagtaas ng mana sa buong paligid sapagkat ang latang tao ngayon sa loob ng building ay kontrolado pala ng alien dahil na brainwash nito ang mga tao sa loob ng gusali. Ang rason daw kung bakit kailangan si Lee Min-sung ng dating personality ng alien ay para sa survival nito pero dahil taglay niya na ang kapangyarihan para mabuhay ay magbabago na ang kanilang relasyon
ngayon depende kung ano ang kayang gawin ni Lee Min-sung. Ang lahat ngayon ng tao sa gusali ay handa ng sugudin si Lee Min-sung sa isang utos lamang ng alien, kung kaya't agad niyang binitawan ng kanyang dagger, sabay-sabing nagbibiro lamang siya dahil nais lamang niyang makita kung kaya ba talaga ng alien pumatay ng isang S-rank hunter. Patatawarin niya daw si Lee Min-sung ngayon dahil may pakinabang pa naman ito sa kanya, at dito ay bumalik na sa normal lang dati, sabay binigay ng alien ng pampalakas na 100 times ang bisa, hindi tulad ng dati. Nagulat si Lee Min-sung dahil meron daw palang ganito ang alien, at sagot ng alien na kung i-dilute ang pampalakas na ito ay makakagawa si Lee Min-sung ng maraming star powder, pero hindi raw ito gaya ng dati na tumatalab lamang ang star powder sa mga low ranking hunter, sapagkat tumatalab na rin ito ngayon sa mga A-rank hunter kagaya ni Lee Min-sung, kung kahit bakit daw hindi niya ito subukan. Tumanggi si Lee Min-sung sa alok ng alien dahil sa kanyang isip na hindi niya alam kung ano ang pwedeng mangyari, at maaari daw na mapakawalan niya ang isang malakas na halimaw sa kanilang mundo, pero wala na siyang pakialam pa dahil hindi niya naman ito problema. Binitawan ng alien ang libro na kanyang hawak dahil nararamdaman niya daw ang pagdating ng ikatlong fragment, at sa oras na makipagsanib siya dito ay hindi niya na kailangan pang magtago, at sa pagdating ng araw na yun ay doon na magsisimula ang kanilang pagsakop sa mundo. Pinakita naman ng isang malaking ahas kung saan kinakalaban ito nila Esil, sapagkat ngayon ay ito ang dapat nilang talunin, habang si Suho ay hinawakan ng katawan nito, pero ang ahas ay pinatama ang kanyang katawan para maiampas si Suho sa lupa o sa pader. Napayaw sila Esil sa kalagayan ni Suho, pero ang bida ay piniga ng malakas ang halimaw kung saan nagawa niyang maputol ang katawan nito, at nakaraos na naman siya sa isang matinding laban sa loob ng dungeon. Sumunod ay tanong ng babae na hindi naman daw siguro delikado ang kanilang ginagawa dahil makakatanggap sila ng 5 million won bawat isa sa paghihintay lamang, at wala dapat silang pagsasabihan sa kanilang maririnig o makikita, pero hindi niya daw maintindihan ang dahilan kung bakit ang dali lamang para kay Suho na magbigay ng pera. Sagot ng lalaki na ito na ang pang-apat na beses na gagawin nila ito, at binibigyan naman sila ng pera ayon sa kanilang pinag-usapan kung bakit wala daw mali sa kanilang ginagawa. Pero sagot ng babae na kahit ganun pa man ay may hindi pa din tama, pero sa isip ng lalaki na suspicious nga ang ginagawa ni Suho dahil hindi ito nagsama ng taga-mina o taga-kolekta, sapagkat kapag wala itong kinuha sa loob ng dungeon ay wala itong kikitain na pera. Noong una ay D-rank dungeon lang ang pinapasok ni Suho, pero ngayon ay C-rank dungeon na ang pinapasok nito, kung kaya tanong ng lalaki kung ano ba talaga ang ginagawa ni Suho sa loob ng dungeon ng mag-isa lamang. Sumunod ay pinakitang pinamamadali ni Beru ang mga goblins sa kanilang ginagawa, at nasabi ni Esil na ang pangongolekta ay nangangailangan ng matinding kaalaman, samantalang si Suho naman ay kinakalaban ngayon ng mag-isa ang boss ng dungeon. Pinakita namang umiiwas si Suho sa bawat pag-atake dahil ang kalaban niya ngayon ay isang malaking gagamba, sabay ginamit niya ang kanyang skill ay Storm Slash para hiwain ito. Na-activate ang paralyze effect ng kanyang dagger, pero may resistance ang gagamba kung kaya tumina ang epekto nito, at nasabi ni Suho na gusto niyang subukan ang kayang gawin ng paralyzing effect ng kanyang dagger dahil gamit niya ngayon ang dagger na gamit dati ni Jinwoo. Binato ni Suho ang kanyang dagger sa gagamba, sabay naganda ito ng pagsuntok kung saan pinuntiryan niya ang pagmumukha ng kalaban, at gaya daw ng nasa kanyang isip na ang paglaban sa mga insekto ay mas mainam kung gagamitan niya ito ng kamay. Gamit ang Ruler's Authority ay kinokontrol niya ang kanyang dagger, at lumakas na daw siya ngayon dahil kaya niya ng labanang mag-isa ang isang boss sa C-rank dungeon, at pwede na siyang pumunta ng B-rank dungeon pagkatapos nito. Mas nasanay na daw siya ngayon sa paggamit ng Ruler's Authority, at hindi lamang siya nagle-level up dahil mas nagiging mahusay na siya sa pakikipaglaban. Bigla niyang naisip na madalas niyang ginagamit ang Ruler's Authority sa pagpapagalaw ng mga bagay, pero ano daw kaya ang mangyayari kapag ginamit niya ito sa kanyang pagsuntok? Kaya naman dito ay nipon niya ang kanyang lakas gamit ang Ruler's Authority, sabay sinuntok niya ng napakabilis ang malaking gagamba na nagresulta ng pagkamatay nito. Ngayon ay nag-level up na muli si Suho sa pagtalo niya sa halimaw, at nag-level 2 na din ang kanyang Ruler's Authority, at sa palagay daw ni Suho na mas mabilis siyang napagod sa pag-ataking kanyang ginawa, at mas mahirap daw sa ngayon na gamitin niya ito ng sunod-sunod. Nagulat si Esil nang makabalik agad si Suho, habang sa isip ng bida na maraming paraan kung paano gamitin ang Ruler's Authority, at tanong ni Esil kung natalo na ba ni Suho ang boss, at wika naman ni Beru na nakakabilib dahil kaya na ni Suho na tumalo ng boss kahit wala ang kanyang gabay, at sagot ni Suho na pwede nang mauna si Beru para kainin ng mga magical crystal. Natapos na daw nilang kolektahin ng mga materyales, samantalang nasabi ni Suho na buti na lamang daw ay pwede niyang ibenta ang mga materyales sa kanyang Shopee. Kung ikukumpara daw si Suho sa mga hunter
Master ay malapit na itong maging B rank level at sagot ni Suho na hindi na siya nagulat dahil 8 beses na siyang nag-level up. Sa ngayon ay nasa level 28 na si Suho at nararamdaman din daw ni Beru na lumakas na din sila Esil at Gray at sagot ni Esil na kapag mas marami ang kanilang nagiging laban ay mas nararamdaman niya ang pagbabalik ng kanyang lakas at tanong niya kung paano niya na ibabalik ang kanyang lakas kahit hindi naman siya umiinom ng dugo. Napansin ni Suho na meron na ding level sila Esil at Gray pero nagtataka si Esil dahil hindi naman daw sila katulad nila Suho or Jinwoo na isang player at wala din siyang nakikitang system window. Naisip ni Suho na tumataas din daw kaya ang stats nila Esil habang sila ay nagle-level up at maganda daw kung sila ay lumalakas pero madami siyang katanungan tungkol sa team system nila Esil at Gray. Tignan daw nila kung magle-level up talaga ang dalawa sa pamamagitan ng pagpunta sa ibang dungeon pero nagulat sila Gray at Esil at nasabing kakatapos lamang nila sa dalawang sirang dungeon. Saka na daw nila gawin ang bagay na yun dahil unahin muna nilang tapusin ang kanilang daily quest habang ang dalawa ay malungkot sa mga ginagawa ni Suho at nasabi ni Beru na kailangang mag-ingat ng bida upang hindi maging adik sa mga bagay-bagay. Sa pagpasok nila sa Shadow Dungeon ay nagulat sila Suho dahil may red gate sa loob nito at napansin ni Suho na sobrang init ang nilalabas nitong temperatura. Tanong niya kay Beru na pwede bang magpakita ang gate sa loob ng Shadow Dungeon pero sagot ni Beru na hindi rin siya sigurado ngayon at isang quest ang nagpakita kung saan kailangang tanggalin ni Suho ang dahilan kung bakit nagkaroon ng dimensional crack. Kaya naman natuwa si Suho sabay inabot niya kila Esil ang robe na may resistance sa init dahil tamang-tama daw ito sapagkat gusto niyang lumaban pa sa loob ng dungeon. Pinakita ang isang disyerto kung saan ang isang pyramid ay naging field type dungeon at narito si Liu Xing isang birang hunter mula sa Asura Guild. Nagagalit si Mr. Yu dahil pinapalis sila sa dungeon kahit na nga ba sila ang nauna dito pero sagot ng lalaki na wala siyang pakialam kung sino ang nauna dahil ang dungeon na to ay pagmamayari ng kanilang guild at kapag hindi sila umalis ay iisipin niya na gusto silang kalabanin nila Mr. Yu mula sa Asura Guild. Naiinis si Mr. Yu sa nangyayari dahil hindi siya makapaniwala na makakaharap nila ngayon ang Scavenger Guild at wika ni Randolph isang A-rank hunter na walang kwenta ang pagpalag sa harap ng nag-uumapaw na lakas. Kaya naman pinaganda ni Mr. Yu ang kanyang mga kasama para sa laban subalit biglang sumingit si Suho na kinagulat ng dalawa kung saan ito galing at tanong ng bida kung anong lugar ba ang kanilang kinatatayuan ngayon. 30 minutes ago kung saan nagtataka sila Suho kung bakit may lumalabas na buhangin sa gate dahil yun pala ang dungeon daw ay gawa sa disyerto. Malakas daw ang magic power na nararamdaman ni Beru mula sa pyramid pero nagtataka si Suho kung bakit may mga sasakyan sa loob ng dungeon. Ang alam daw ni Suho ay hindi gumagana ang kuryente sa loob ng dungeon at wika ni Esil na maaaring wala sila sa dungeon kundi sila ay nasa ibang parte ng mundo. Wala daw silang magiging problema as long na ang gate sa loob ng Shadow Dungeon ay hindi nawala kung kaya titignan niya muna ito. Pero sa pag-alis ni Suho ay agad din itong bumalik sabay sabing nawala na ang gate na kanilang pinasukan. Dito ay nagulat ang mga taong naghihintay kay Suho dahil ang gate ay biglang nawala kung kaya't ang ibig sabihin ay napatay na ang boss pero hindi pa daw lumalabas si Suho kung kaya't kailangan daw nila ito i-report sa Hunter Association. Balik tayo sa kasalukuyan kung saan ang confrontation ng tatlong grupo at sa isip ni Suho na masaya siyang merong mga tao sa loob ng pyramid at maaaring galing ang mga ito sa ibang bansa dahil English ang kanilang salita. Buti na lamang daw ay nag-aral siya kung paano magsalita ng Ingles at nasabi ni Mr. Yu na pagkatapos ng Scavenger Guild ay naghahabol din ng mga taga-Asia sa right ng dungeon na ito. Medyo masakit na daw sa ulo ang mga nangyayari dahil madaming mga insekto ang nagtipon-tipon wika ni Randolph pero bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang guildmaster na ayon sa hula na sinabi sa kanila na ang nilalang na may kapangyarihan ng kamatayan ay magpapakita sa libingan. Pagkatapos daw ng hula ay biglang nagpakita ang isang field type dungeon sa Egypt dahil ang pyramid ay isang libingan ayon sa hula kung kaya't ibigay daw sa kanya ang right sa dungeon na ito para makapag-raid siya pagkatapos ng mga events na kailangan niyang tapusin. Kung sakaling mangyalam daw ang ibang guild ay ano ang kanilang gagawin at sagot ng guildmaster tinatanong pa daw ba ang bagay na yun dahil gamitin daw nila ang paraan kung paano kumilos ang Scavenger Guild. Wika ni Randolph kay Suho na kung ang habol din ito ay ang dungeon kung nasaan sila ay ito na ang huli niyang warning dahil bubuhayin niya ito kapag kusa itong umalis. Pero sa isip ni Suho na ang aggressive naman ng lalaking ito at kung isa itong dungeon ay kailangan niya itong linisin upang matapos ang kanyang misyon. Paano daw kung tumanggi si Suho kanyang tanong at sa pagsugod ni Randolph ay sinabi nito na kailangang mamatay ng bida at habang gulat ang lahat ay nagawang makaiwas ni Suho sa pag-atake ng kalaban sabay sinabing si Randolph daw ang unang umatake sa kanilang dalawa. Kaya naman sinuntok ni Suho ang katawan ni Randolph at sa kanyang isip na hindi niya masabi kung gaano kalaki
malaki ang damage na naibigay niya sa kalaban, pero dahil may armor naman itong suot ay hindi naman daw siguro ito mamamatay. Nainis si Randolph sa ginawa ni Suho kung kahit binigyan niya ito ng isang pagsuntok na siyang naging rason para siya ay mapalipad papunta sa pader. Wika ni Randolph na sino daw si Suho para hindi ito maging seryoso sa kanyang pag-atake kung kahit kanyang utos sa lahat ng kanyang kasama na patayin ang lahat na narito ngayon. Sa pagsugod ni Esil ay kanyang sinabi na sino daw si Randolph para saktan si Suho at nasabi ni Mr. Yu na mukhang hindi nila maiiwasan ng pakikipaglaban habang tanong naman ni Bero na okay lamang daw ba ang ating bida. Upang matapos daw ni Suho ang kanyang quest ay mukhang kailangan niyang manalo sa kaguluhang ito at sigurado raw siya na ang guild ni Randolph ang siyang kalaban. Kaya naman nagmabilis si Suho ng pagkilos upang makarating sa taas at tumungo siya sa itaas ng isang hunter sabay sinipa niya ito sa mukha ng kanyang paa pero napangiti ang kanyang inatake dahil nakakagulat naman daw ang ginawa ni Suho. Hindi niya raw akalain na ang isang mahinang hunter na kagaya ni Suho ay may lakas na loob para labanan ng kanilang guild kung kaya't kailangan daw nitong makinig sa salita ng isang malakas. Sa isip ni Suho na sinubukan niyang patulugin ang kanyang kalaban pero nakayanan nito ang kanyang pag-atake, pero paano daw kung gamitin niya ang bago niyang natutunan na pag-atake gamit ang ruler's authority pero kaya niya itong gamitin sa isang tao. Paano daw kapag napatay niya ito nang hindi sinasadya pero biglang sumingit si Mr. Yu upang patayin ang kalaban ni Suho at sa pagbagsak nito ay sinabi ni Mr. Yu na nakita niya ang skill ni Suho nang iwasan nito ang pag-atake ni Randolph pero nag-aanilangan daw ito sa pag-atake niya kanina dahil maaaring natatakot ito na pumatay ng tao. Hindi lang daw mga halimaw ang mapanganib sa mga hunter dahil kailangan daw ni Suho ng tibay ng loob para protektahan ang sarili laban sa kapwa niya mga hunter. Akala daw ni Suho na sapat na ang pagtaya niya sa kanyang buhay dahil hanggang sa ngayon ay naiisip niya na hindi niya kailangan pumatay ng tao at kahit noong kinalaban niya raw ang Hyena Guild ay nagawa niyang magpigil dahil malaki ang agwat ng kanilang mga lakas. Pero wala daw siya lagi sa sitwasyon na laging siya ang lamang sa laban, sa sitwasyon na kapag hindi siya pumatay ay maaaring siya mismo ang mamatay or hindi niya magawang ipagtanggol ang mga taong mahalaga sa kanya. Nakalimutan niya raw na dapat isantabi niya ang kanyang emosyon dahil magagawa lamang niya raw labanan si Lee Min-sung kapag nagkaroon siya ng tunay na resolve. Nagpakilala si Yu Jing mula sa Asura Guild at nagkaroon sila ng problema dahil sa pagdating ng Scavenger Guild kung kaya't nais daw bang makipagtulungan ni Suho pero bigla siyang nagulat dahil malapit na ang kamao ng bida sa kanya sapagkat sinuntok ng bida ang kalaban na gustong patayin si Mr. Yu. Napatumba ni Suho ang kalaban sa kanyang pagsuntok dahil ginamit nito ang bago niyang pag-atake sapagkat ngayon ay hindi na raw siya mag-aalinlangan pa. Basagang mukha ng kalaban na sinuntok ni Suho at sa isip ni Randolph na natalo ni Suho ang isang birang tanker sa isang pagsuntok lamang kung kaya't siya ay natuwa dahil interesting daw ang bida samantalang si Suho ay nagpakilala na siya ay isang hunter mula sa Korea.